Okay, maraming salamat. Pagandang awit na parang kinikwento niya sa atin yung nangyari doon sa gospel during the resurrections of the Lord Jesus Christ. Now, tulad ng sinabi ko noong nakaraan, this month we will take a break doon sa ating pong series sa Book of Numbers. And God willing, we will continue and finish the Book of Numbers starting next month. So, sa darating na linggo, we have another speaker, si Pastor Eman mula sa Dasma, and he will be preaching to us in the morning service. And then, of course, sa first Sunday ng November, we'll start again to study the Book of Numbers, God willing. And dahil sabi ko nga noong nakaraan, ang salita ng Diyos para siyang mga menu, maraming pagkain na siyempre hindi naman isang bahagi lang ang pwede natin kainin, kundi dapat matikman natin ang maraming mga putahe na naroroon. So this morning, we will be talking about the portrait of a servant minister. Yan po yung magiging pamagat ng ating pag-aaral. At ito po ay gagawin kong dalawang bahagi, ngayong umaga at mamayang hapon. So we will be studying Philippians chapter 2 verses 25 to 30. So please now turn your Bible, Philippians chapter 2 verses 25 to 30. At dito po natin titingnan ito pong bahaging ito ng paksa na ito na pinamagatan kong ang larawan ng isang aliping lingkod. Verse 25, ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Yamang siya ay nananabik sa inyong lahat na siya ay namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya ay nagkasakit. Totoo ngang nagkasakit siya na malapit nang mamatay, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako ay huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Kaya't higit akong masigasig na suguin siya upang pagkakitang muli ninyo sa kanya, kayo'y magalak at mabawasan ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at gayong mga tao ay parangalan ninyo. Verse 30, sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isinusuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Ito po ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, noong ikalawang digmaang pandaigdig, Second World War, ang bansang Inglaterra o yung Great Britain na mas kilala natin sa ganong pangalan, ay talagang dumating sa punto ng kanilang devastation. Sapagkat si Hitler ay naghahangad na sakupin ang buong Europa, malapit na sila sa lugar ng England at bago sila dumating doon, napakadaming ginawa nilang pag-atake, pagpapasabog sa bahagi ng London at marami pang lugar. At dahil doon, nagkaroon ng yung devastation na uwi sa despair. Parang ang feeling ng maraming mga citizenry noon ay mukhang talo na sila at mukhang masasakop na sila ng puwersa ni Hitler. Pero muling lumakas ang kanilang kalooban dahil sa leader ng kanilang bansa ng panahon na yon na walang iba kundi si Winston Churchill. Itinuturing si Winston Churchill na bayani ng Great Britain sapagkat naging ma-inspirasyon ang kanyang mga pananalita. Kilala si Winston Churchill sa kanyang mga speeches, mga magagaling na mga talumpati na nagbibigay ng hamon sa puso at damdamin ng kanyang mga kababayan. At dahil doon ay lumakas ang kanilang loob, nagkaroon sila ng pag-asa na lumaban sa mga possible na mga invaders ng kanilang bayan. At dahil doon, si Winston Churchill ay nanganib ang kanyang buhay. May mga attempt na siya i-assassinate. At para maiwasan ang pangyayari na ma-assassinate si Winston Churchill, ay
gumawa ng pamamaraan ng gobyerno na merong isang lalaki na siya ay magmumukhang Winston Churchill. Ang ibig sabihin, gagayahin niya si Winston Churchill sa kanyang itsura, sa kanyang pananamit, sa kanyang mga posture, at maging sa kanyang pananalita. Para bang hindi, para iligtas yung totoong Winston Churchill ay merong gagaya ng kanyang itsura at maaring kung meron mang assassination attempt, ay hindi yung totoong Winston Churchill, kundi yung gumagaya sa kanya. Handa ang lalaking ito na kanyang ibuwis ang kanyang buhay para lang mailigtas yung totoo na Winston Churchill na nagbigay ng pag-asa at nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Ngayong umaga at mamayang hapon, ay titingnan natin ang larawan ng isang totoong Christian minister o Christian servant minister. At pag-aaralan natin ang karakter ng isang lalaki na hindi halos natin nababanggit o hindi halos natin kilala. Hindi siya propeta, hindi siya apostol, hindi siya pastor, hindi rin siya author. Siya isang ordinaryong layman, membro ng iglesia sa Pilipos, ngunit para kay Pablo, dapat siyang parangalan. Para kay Pablo, dapat kilalanin ang kanyang mga sakripisyo dahil siya'y naglingkod ng may pagpapakababa para sa interes ni Kristo at para sa interes niya bilang misyonaryo at bilang lingkod ng Diyos at sa interes ng kanyang iglesia na handa niyang ibuwis maging ang kanyang sariling buhay para dito. Ang lalaking tinutukoy ko ay walang iba kundi si Epaphroditus o sa Tagalog ay Epaprodito. So siguro mas magandang Epaphroditus na lang ang gagamitin kong salita, no? Para hindi nagkakabulol-bulol. Now, ang paraan ng paglalarawan sa karakter at ministeryo ng lalaking ito ay para bang nagpapakilala si Apostol Pablo ng isang tao na very distinguished at very prominent ang kanyang figure, no? Parang may, kung mapapansin nyo sa binasa natin, parang may climactic crescendo, no, na nag-i-introduce siya ng isang honorable person. Ladies and gentlemen, I present to you a successful lawyer, parang ganyan. No, a distinguished leader, a former something, ganito, no? Parang ganyan, at medyo may crescendo, paangat ng paangat. No, yung kanyang pagpapakilala doon sa isang lalaki na halos hindi naman natin kilala at hindi nababanggit halos ang kanyang pangalan. Ganun niya pinakilala si Epaphroditus, no? At ipinakita niya sa kanyang pagpapakilala ang isang statement of stepping toward a grand conclusion. Para sa puso ni Pablo, ang lalaking ito ay deserving ng honor. And even though he was not always seen in the front lines, hindi siya nakikita lagi sa harapan, siya ay laging nasa likuran, behind the scenes, o tinatawag na sa backseat, no? Ginagawa niya ang kanyang responsibilities ng may kahusayan at may kagalingan. This man was willing to risk his life for the sake of Paul, for the sake of the church, and most importantly, for the honor of the Lord Jesus Christ. And despite his quiet service, Paul recognized the immense value of his sacrifice and devotion. And the message that I want to bring to you this morning is this: serving the cause of Christ carries dignity even when it's done behind the scenes. Ang paglilingkod para sa simulain ni Kristo ay may daladalang dignidad. May daladalang dignidad. Kahit na ito ay ginagawa ng hindi nakikita ng karamihan. So, ganitong gagawin natin. Ang unang punto, the first point, the first heading, yan ang pag-aaralan natin ngayong umaga. At yung second heading, yun ang pag-aaralan natin mamayang hapon. So first, we will be looking at the dignity of a servant minister. And then this afternoon, we will be looking at the disposition of the servant minister. Now, let's look at our first heading, the dignity of a servant minister. Verse 25. Sabi doon, I have thought it is necessary to send to you Epaphroditus, my brother,
and fellow worker, and a fellow soldier, and your messenger, and minister to my need. Ganun niya ipinakilala, no, na ang taong ito. At marami tayong, titingnan natin, himayin lang natin yung mga ginamit na salita rito, pero just for the sake of alliteration, I will call the first character na binanggit dito ni Paul para kay Epaphroditus na he is a Christian brother in Christ. A Christian brother in Christ. Alam niyo yung tawagin mo na brother, no? Is kapatid, no? Sa taong ito, very striking yan nung unang panahon. Now, siyempre tayo ngayon, napaka-common na ginagamit natin sa ating mga kapatid sa church, brother, sister, di ba? At very common yan. But during the days na panahon ni Pablo, pag ginamit mo yung salitang brother, striking yan, ano? Very strange. Kasi ang concept ng brotherhood, noong unang panahon, especially in the first century, was foreign. Hindi ito madalas na nagagamit. Kasi ang ancient world noong panahon na yon ay nahahati sa mga grupo ng mga tao. May mga Griego, may mga Romano, may mga Hudyo, may mga aristocrats, may mga mayayaman, mayroong mga common people, may mga masters, may mga amo, at may mga alipin, may mga soldiers. So yung mga taong yan, hindi yan silang pwedeng magkaroon ng pagsasama-sama. Na wala silang commonality. At hindi sila pwedeng ma-engage in fellowship with one another. Walang way para sila ay magkaroon ng fellowship. There was no sense of shared interest, no, or status. Hindi sila pagka hindi ka kalahi, iba ang turing ko sa iyo. Kung ikaw ay alipin lang at ako ang master, iba ang turing ko sa iyo. Kung ikaw ay isang aristocrat at isang common people, ay hindi yan pwedeng magsama. Walang equality. Kasi noong unang panahon, ang pagsasama ng mga tao ay nakabatay sa kanilang katatayuan sa buhay, sa kanilang kalalagayan sa buhay. Pare-pareho silang master, sila lang ang pwedeng magkasama. Ang pare-pareho silang soldier, sila lang pwedeng magkaroon ng fellowship. Pero ang pag-i-introduce na kung ikaw ay master, kung ikaw ay slaves, kung ikaw ay aristocrat, member ng aristocracy, o ikaw naman ay isang common people, ano? Isang Griego, isang Hentil at isang Hudyo, ay inintroduce ito sa atin ng Panginoong Jesucristo. Siya yung nagdala na pwedeng magsama at pwedeng magturingan na sila ay magkakapatid. No? Dinala yan ng Panginoong Jesucristo kasama ng biyaya ng kaligtasan. Kasama ng biyaya ng kaligtasan ay giniba ng Panginoong Jesucristo ang mga wall, mga barikadang namamagitan sa mga Griego at Hudyo, sa mga alipin at sa mga masters. Katulad ng sinabi ko, yung bagay na yan, yung idea ng brotherhood, was entirely new during the days of Apostle Paul. Because this is the blessing na dinala ng Panginoong Jesucristo sa mundong ito, no? Na ang kanyang dalhin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang buhay na matuwid at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So, si Kristo ay dumating sa mundo hindi lang para gawin ang isang tungkulin ng isang manunubos. Hindi lang para magbigay ng pamamaraan para ang tao mapatawad sa kasalanan at tanggapin ng isang banal na Diyos sa kanyang presensya. Dinala rin niya ang isang gawaing napakahalaga to break down the barriers between races, between social statuses, and personalities, creating a new sense of unity and brotherhood among believers. So ito napakaganda, no, na dapat maging malinaw rin sa atin, maging sa ating panahon ngayon, mga kapatid. We are motivated to accept one another despite our differences. Just as God accepted us in Christ Jesus. So, ang iglesia ay isang kalipunan ng mga tao na pinagsama-sama ng Panginoon. Hindi sila magkakauri marahil sa kanilang
personalidad, sa kanilang background, sa kanilang katatayuan sa lipunan. Pero pwede silang magsama at magturingan bilang magkakapatid. Yan ang blessing ng New Testament Church. At ang ginamit na salita sa wikang Griego ni Apostol Pablo, nung gamitin niya yung salitang kapatid, ay adelphos. At yung salitang adelphos, ang meaning niya na hindi lang basta kapatid, kundi close and intimate friend. Close and intimate friend. And this is how Paul regarded Epaphroditus. Tandaan natin, si Pablo ay isang Hudyo. And most probably, si Epaphroditus ay isang Hentil. Membro siya ng iglesia sa Pilipos. Isang iglesia na makikita sa Macedonia. Hindi ito iglesia ng mga Hudyo. Iglesia ito ng mga Hentil. Pwede silang magsama. No? Laki ng pagkakaiba ng mga Gentile sa mga Hudyo. Ang tingin nga ng mga Jew nung unang panahon sa mga Gentile ay mga walang pag-asa. Pero ngayon, kapatid ko sila. Kapatid ko siya. Yun ang turing ni Pablo. No? Tandaan natin, si Pablo, hindi lang siya basta Hudyo. Galing siya sa lahi na medyo pwede nating sabihin na elitistang lahi ng mga Hudyo. Galing siya sa tribo ni Benjamin. Matatandaan na noong nagrebelde ang 10 tribo sa kapanahunan ni Rehoboam, may 2 tribo lang na naiwan na siyang bumuo ng Southern Kingdom, ang tribo ni Juda at ang tribo ni Benjamin. So, kaya pwede natin sabihin, ito yung angat ng mga tribo. At yung 10 tribo, nawala na yun. Kaya meron tayong 10 lost tribes of Israel. Sinasabi rin na ni Pablo na siya isang Hebrew of Hebrews. Kumbaga, talagang medyo nakakaangat ang kanyang katatayuan sa buhay. Hindi siya basta-basta isang Hudyo lang. Siya isang Hudyo na may mataas na antas ng kalalagayan. Samantalang itong si Epaphroditus, ang probability, isa siyang alipin, isa siyang slave. So makikita natin, no, tinuring niyang kapatid, hindi niya kauri sa lahi, hindi niya kauri sa katatayuan sa buhay, pero sinabi niya, siya'y aking kapatid. No? Aking kapatid. So dito, makikita natin ang kagandahan ng iglesia sa Bagong Tipan, na si Pablo, iba siya pagdating sa maraming bagay. Imagine mo, si Pablo ay isang apostol. Ibig sabihin, kung siya ay isang apostol, siya ay set apart, siya ay hiniwalay, no, para sa isang special na tungkulin. Ang Diyos ay nagpapahayag sa kanya, merong special revelation sa mga apostle during his time. Hindi siya basta-bastang tao. Samantalang si Epaphroditus, in contrast, isang ordinaryong membro ng iglesia sa Pilipos. Pero hindi niya tiningnan ano man ang katatayuan Hindi niya tinitingnan yun sa lente ng estado at posisyon. Tiningnan niya ito bilang isang kapatid. Isang malapit na kaibigan. Mga kapatid, isang paalala sa ating lahat na kung tayo ay pare-parehong may totoong pananampalataya kay Kristo, tayo magkakapatid. At pwede nating ituring ang isa't isa na malapit sa atin dahil kay Kristo. Yan ang isang napakaganda. Binubuwag ni Kristo ang anumang barrier ng estado natin sa lipunan na meron tayo. Wala yan sa mundo. Kaya nga, di ba, sa mundo natin, meron mga samahan ng mga doktor, no? Merong samahan ng mga inhinyero, di ba? May mga kasamahan ng mga grupo na pare-pareho ng kanilang interes at pare-pareho ng kanilang katatayuan at propesyon. Sa iglesia lang makikita na maaaring may mataas na posisyon sa kanyang kumpanya at ito naman ay halos walang may pagmamalaki pagdating sa kanyang kalalagayan sa buhay. Pwedeng magyakap, pwedeng magsama. No? Kaya sa iglesia, makikita natin, maging sa aklat ng Colosas at sa Efeso, ang mga membro doon ay magkakasamang masters and slaves. And I don't think we have to practice yung ibang ginagawa ng ibang mga simbahan sa ating panahon ngayon, na yung mga sa umaga, mga amo at sa hapon ang mga katulong. No? So, may mga church, meron akong naatinan na isang iglesia na ganyan, na ang mga
uh, yung service nila, yung mga hardinero, no? Mga katulong sa bahay, mga labandera, sila magkakasama. At yun namang isang service, ito yung mga amo. Kasi magkakasama. So, hindi ganoon ang iglesia na makikita natin sa Bagong Tipan. Ang iglesia na makikita natin sa Bagong Tipan ay magkasama sila eh. Hindi sila magkahiwalay pagdating sa kalalagayan sa larangang espiritual. Of course, syempre pag uwi nila sa bahay, no, hindi na pwedeng, pareho na tayong mananampalataya, huwag na akong utusan. No, hindi naman pwedeng gano'n. Hindi naman pwedeng, di ba, sir pa rin, o ma'am pa rin, o siya pa rin ang masusunod, siya yung amo mo. Pero pagdating sa church, walang sir, walang ma'am. Lahat tayo ay pantay-pantay, no, sa ating iglesia. Walang mas mataas na katatayuan sa buhay, walang diktador. Lahat ay napaiilalim sa pagiging Panginoon ng Panginoong Jesucristo. So yun ang una na napansin natin na dignidad ng isang lingkod na alipin ng Panginoon. Pangalawa, sabi ni Pablo, siya daw ay co-worker for the gospel of Christ. Co-worker for the gospel of Christ. Now, when Paul called Epaphroditus co-worker, hindi niya sinasabi na preacher ito, no? O mangangaral ito. Ang ginamit niyang salita sa orihinal na lingwahe ay nagpapahiwatig na ito isang fellow companion in labor. Fellow companion in labor. Epaphroditus was dedicated, no, to the spreading of the gospel of Christ just like him. A partner sharing the same commitment and goal. Ang kanyang hangarin ay makilala si Kristo bilang tagapagligtas ng mga makasalanan. Siya ring hangarin ni Apostol Pablo. Pareho sila ng hangarin. Pareho sila ng goal sa buhay. Bagamat si Pablo ang nangangaral, nagtuturo, no? Siya yung pinahahayagan ng Espiritu Santo para mangaral sa mga tao sa paligid. At si Epaphroditus ay tagapagdala lamang ng tulong ng iglesia mula sa Pilipos para mag-assist sa mga pangangailangan niyang material at pisikal. Pero yung kanilang goal ay pareho lang. Para ipakilala si Kristo sa mga taong makasalanan. Para dalhin ang biyaya ng kaligtasan sa sinuman. Si Pablo ay isang misyonaryo. Si Epaphroditus ay isang tagapaghayag o tagapagdala ng pangangailangan ng isang misyonaryo. Pareho ang kanilang goal. Wala silang pwedeng sabihin, mas mataas si Pablo dahil dito. Hindi, dahil pareho ang kanilang goal, tinawag ni Pablo na siya ay kamanggagawa ko para sa ebanghelyo ni Kristo. Epaphroditus understood that. And even Paul, no, nakakulong si Pablo noon sa Roma, nung panahon na sinusulat itong aklat ng Pilipos. Pero alam din niya at alam din ni Epaphroditus na kahit na nakakulong na si Pablo, pwede pa rin siyang maging instrumento ng pagpapalaganap ng ebanghelyo kahit nandoon siya. Kinikilala niya na espesyal ang pagkilos ng Diyos sa taong ito. Hindi siya pwedeng ikulong sa kanyang hangarin at sa kanyang kakayanang dalhin ang ebanghelyo sa mga tao. Kinilala niya ito, kaya mahalaga ang pagsuporta na gagawin niya para kay Pablo. Ano mang kanyang dadalhin na tulong ay makaka-contribute doon sa greater goal of mission. That is why Paul regarded him as the co-worker in God's vineyard. And when Paul called Epaphroditus a co-worker, it also reminds us, brethren, that Christian life is a call to work. A call to work. No? So, co-worker implies work. Working. And a Christian life is a call to work. Di ba ang commendation ni Jesus Christ sa iglesia sa Efeso, kahit na meron siyang mga hindi nagugustuhan din sa mga katangian ng iglesyang ito, pero meron siyang magandang sinabi para sa kanila sa Revelations chapter 2 verse 2.
I know your works, your toil, and your patient endurance. So dito natin makikita na pinahahalagahan ng Panginoong Kristo ang ating pagpapagal. Bagamat ang pagiging Kristiyano ay hindi sa pagpapagal natin, hindi tayo naging Christian o hindi tayo naging mananampalataya o hindi tayo tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagpapagal, sapagkat tinanggap natin ang kaligtasan sa biyaya lamang, ngunit ang pagpapatuloy ng ating paglakad bilang Kristiyano ay nakadepende rin sa ating pagpapagal, sa ating work, sa ating mga pagsisikap na lumago at makatulong para sa paglago ng iba. We are called to labor by applying the knowledge we gain from His Word and obeying His commands. Kung gusto nating lumago, kung gusto nating maging kagamit-gamit, at kung gusto nating maging matagumpay sa kasalanan, kung gusto rin natin na maging instrumento para sa katwiran na maaaring sana'y lumaganap maging sa ating lipunan, kinakailangan nating magtrabaho. We have to labor for the sake of the gospel. Christian growth and the advancement of God's kingdom require an active involvement. So the question for each of us here is this: what is your contribution to the ministry of the church and the strengthening of others' faith? Ano ang iyong bahagi dito sa pagpapalakas ng pananampalataya ng iba? Ano ang iyong bahagi sa ministeryo ng iglesia? Mahalaga yon na itanong mo sa iyong sarili. Sana maging katulad tayo ni Epaphroditus na nagpagal para kay Kristo sa isang simpleng pwede niyang magawa, mag-assist sa pangangailangan ng isang dakilang apostol na si Pablo. Sabi ni Paul, he is my co-worker for the gospel of Christ. Now thirdly, I call this a comrade in arms in the service of Christ. Now, this is just for the sake of alliteration. As you see, medyo mahilig ako sa alliteration. At yung hilig ko rito ay para lang mas madali nating matandaan, no? Kung parang it aids our memory. Now, I use the word comrade because it is often associated with those who serve as soldiers, di ba? My comrade in arms. So the term soldier, yung ginamit dito sa verse 25 by soldier, carries the idea of someone who fights in a battle and endures the hardship that come with their duty. So sabi ni Paul, my fellow soldier, my comrade in arms. And what does it mean? It means he is ready to engage in battle. He is ready to face and endures hardships in his duty. The point is, ministry in any capacity is not an easy work. Hindi ito madali. 'Di ba? Yung paalala nga ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi niya, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Ang isang lingkod o isang aliping nagmiministeryo ay tulad sa isang sundalo. Ang isang sundalo na nai-engage sa isang labanan para sa isang mabuting simulain. Di ba? Kanina pinag-usapan natin yan. Yung issue ng war, ano? Medyo bitin pa tayo. Ngayon mag-alala, meron pang susunod na isa pang session si Kuya Manny at siguro pag-uusapan naman yung war. Pero ang punto, pagka sinabing soldier, ano yun? You should engage in battle. Pagka ikaw papasok sa sundalo o sa soldiery o sa military at parang ayaw mo ng hirap, no? Gusto mo ayaw mo ng mga training na mahihirap, huwag ka na pumasok diyan. At saka pagka pumasok ka sa military, siyempre handa kang lumaban, handa kang makipagbakbakan kung kailangan. No? Yan ang trabaho mo. Hindi ba pwede na,
O, sundalo, may kinakailangan, may mga kalabang paparating, kayo na lang. Natakot ako eh. Dito na lang ako magpe-pray sa inyo. Di ba yun? No? Hindi, kinakailangan mong lumaban. Kinakailangan maging matatag ang iyong kalooban. You're willing to fight. At handa ka rin mamatay. Di ba? Ganun ang sundalo. Handa siyang mamatay sa laban. Kaya kasama na yon sa kanyang tungkulin. Ready to die. Ready to suffer for the sake of His nation. And as soldier of Christ, we are called to an even greater cause. And that cause is the cause of God's truth and His kingdom. And this means we must be prepared to endure hardship and to suffer. And even, if necessary, to die for our faith, for the sake of the gospel. So, huwag niyong iisipin mga kapatid na pag naging Kristiyano ay ito isang laging parang laging may excursion, no? Parang laging merong outing na puro kasiyahan lamang. Hindi, ang pagiging Kristiyano ay isang pakikipagdigma, pakikipaglaban. So, ikay maging handa sa pakikipaglaban. Yan ang dapat nating isipin. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, di ba? Kung gusto ninyo na maging totoong disipulo ko, anong dapat ninyong gawin? Tanggihan ninyo ang inyong sarili. Pasanin ninyo ang inyong krus araw-araw at sumunod kayo sa akin. Yan ang buhay ng isang mananampalatayang sundalo ni Kristo. At ang sundalo, hindi lang yung pastor, hindi yung mga misyonaryo. Lahat ng mga totoong Kristiyano ay tinatawag bilang mga kawal para sa simulain ni Kristo, para sa interes ni Kristo, at para sa karya ni Kristo. Hindi tayo tinawag para sa mga simpleng tungkulin lang. Kaya alam niyo mga kapatid, dito, kinakailangan maging matatag tayo. Matatag tayo sa paglaban sa kasalanan. Nakakalungkot na marami na nagmaangking sila yung mga Christian, pero sa maliliit lamang na mga dahilan ay sumuko sila. Maliliit na bagay lamang ay nanghina na sila at bumalik sila sa mundo. Hindi yan ang isang totoong sundalo ni Kristo. Ang totoong sundalo ni Kristo ay handang tumuong sa anumang panganib sa interes ng kanyang Panginoon. Merong isang missionary society sa Inglaterra na na-impress ng husto sa tapang at devotion ni David Livingstone nung siya ay pumunta doon sa innermost jungle of Africa, mag-isa na magdala ng ebanghelyo roon. Isa siyang doktor, no? Iniwan niya ang kanyang maaring prestigious at lucrative profession sa Scotland at pumunta siya sa Africa. Pumunta siya roon upang maglingkod para sa ebanghelyo. Alam, maraming kwento sa buhay ni David Livingstone nung bago-bago pa lang ang Christians na binabasa ko noon sa mga booklet, at sa mga kwento din sa Sunday school noong araw, napakagaganda na may mga time na hinahabol siya ng leon, may mga panahon na siya umakyat sa puno, may mga leon sa ibaba, naghihintay. Kaya talagang nandun muna siya hanggang sa matabo yung mga leon. Ang daming experience ng taong ito. Kaya alam mo, sobrang malaki ang pagtingin ng maraming Africans kay David Livingstone na pat maging nung siya ay namatay, doon din siya nilibing sa Africa dahil sa kanyang sa kanyang husa, sa kanyang hangarin na dalhin ang ebanghelyo sa lugar ng Africa. Nung nakarating na siya sa Africa, at dahil may mga na-encourage sa kanya, may sumulat na isang missionary society, sabi sa sulat kay David Livingstone, "Have you found a good road to where you are?" Meron kang, maganda na ba yung daan kung nasaan ka ngayon? At sapagkat kung meron ka nang nakita magandang daan, kung nasaan ka ngayon, magpapadala kami ng iba pa na makakasama mo dyan. Alam mo, sumagot si David Livingstone sa kanyang sulat, "I don't want them if they want to come here because I have found a good road.
Ayokong makasama ang mga taong pupunta lang dito dahil nakakita ako ng isang magandang daan. I want men to come, even if there is no road at all. This is the attitude of a good soldier of the Lord. So I ask you this question again, brethren. Are you a good soldier of Christ? Kung madali kang mag-give up sa maliliit lang na problema, paano ka magiging isang mabuting sundalo ni Kristo? Kung tamad ka na umaten ng worship service, o ba't ayaw mong umaten? May ambon. May ambon lang eh. No? Wala naman bagyo. Ambon lang. Ayaw mo nang umaten, tinatamad ka na. Paano ka magiging isang mabuting soldier ng Panginoong Kristo? Kung hindi mo kayang labanan yung katamaran sa devotion, sa prayer, no? Binabaliwala mo yung devotional life mo at yung prayer life mo dahil nga tinatamad ka na rin at siguro pagod ka. Kung madali kang ma-offend, maliliit na salita lang ng iba, biro lang na-offend ka na, ayaw mo nang umaten. No? How can you be a good soldier of Christ? Pero mga taong ganun, ano? Yung ang dali-daling ma-offend. Oh, nandun na sa ibang simbahan, na-offend kasi dun eh. Pagdating doon, na-offend na naman, lipat na naman. At saan siya pupunta na hindi siya ma-offend? Eh, how can you be a good soldier of Christ if you are easily offended? No? Now, I'm not saying that we should offend people. No? I'm not saying we should intentionally offend others. What I'm saying is, if you're easily offended by just maybe a mere actuation or sometimes maliit na salita, hindi mo man lang kinausap, ba't niya sinabi yon? And then ayaw mo na. And how can you be a good soldier of Christ? This is not a good soldier of Christ. No? Pero sinabi ba ng, halimbawa, yung isang sundalo, anong pagkain natin doon pag nandoon na tayo sa, sa gubat? Siyempre, wala, sardinas lang. Ayoko na nang pumunta ron. Gusto niya kasi pata palagi, wala na sigurong tapsilog doon, wala eh. Hindi pa pwede yun. Huwag ka na magsundalo pagka ganyan, So, ang punto rin, ganun din yun sa larangan ng pananampalataya. But brethren, let us examine our hearts and ask God to help us na sana let us be a good soldier of Christ. Magkaroon tayo ng isang matibay na kalooban upang tayo maging isang mabuting kawal ni Kristo sa kanyang kaharian. So, nakita natin, a Christian brother in Christ, a co-worker for the gospel of Christ, a comrade in the arms for the service of Christ. Let's look at the last, a courier for the church of Christ. Now, yung ginamit ko ay courier sapagkat ang sabi ni Pablo sa huling bahagi ng verse 25, sabi niya, siya'y inyong sugo at lingkod para sa pangangailangan ko. Yan ang sinabi doon, di ba? So, a messenger to my need. So, this indicates that Epaphroditus was sent by the church in Philippi to assist Paul while he was in prison. So, nakakulong si Pablo ng panahon na yon. Siya yung tagadala ng pera, pagkain, suporta sa mga pangangailangan niya. At later on, sinabi ni Paul sa Philippians 4:18, I have received full payment and more. I am well supplied. Having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. So, dinala talaga. Hindi binulsa, Dinala talaga ni Epaphroditus yung tulong. Kasi maraming ganyan, na yung tulong hindi nakakarating sa tinutulungan na pupunta sa kanyang sariling pangangailangan. At yan ay isang malungkot na katotohanan. Merong dating, may nagbigay ng pera sa church dito noon, na pinadaan sa akin. At sabi, kasi dati kasi ang hirap mag-transfer ng pera sa ibang bansa. Dali na madali na So sabi ko kasi wala kaming dollar account, something like that, kailan dollar So kinausap ko si Pastor Steve Hofmeyer, Pastor, pwede ba sa iyo kasi may dollar account siya,
na tayo padala yung pera, tapos sa'yo ko na lang kukunin yung pinadala ni ganito. O sige, sabi ganyan nga. Kilala niya rin yung nagpadala. Pagkatapos, nung binigay ko kay Joanne yung pera, tapos pumunta si Pastor Steve dito. Tinanong si Joanne. Di mo na natatandaan, Joanne? Ha? Tinanong siya, magkano yung binigay sa'yo ni Pastor George? Sabi ko na, ganito pang halaga. Kinakabahan na ako. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Kasi alam niyo bakit niya sinabi? Sabi niya, George, I don't want to, ayoko ma-offend ka. Sabi niya, marami na kasing ganyan. Marami nang nahulog sa ganyan. No? So, kaya ako tinanong yun. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Marami ganun eh. No? Pero tapat si Epaphroditus. Bumiyahe siya patungo ng Rome. Dinala niya lahat ng tulong. At para kay Pablo, yung tulong na yun ay isang fragrant offering. A fragrant sacrifice, mabangong samyo. No? So brethren, the work is not easy. And according to our text, sa mga huling bahagi, mamayang hapon pag-aralan natin ito, binuwis ni Epaphroditus halos ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng sakit. Possibly dahil sa mahabang paglalakbay. Imagine mo mula sa Philippi patungo ng Rome. No? Wala pang mabilis na mga transportation noong unang panahon. Nire-represent ni Epaphroditus ang iglesia sa Philippi. Alam niyo ba na dahil sa pagpapagal ni Epaphroditus, nakilala ang iglesia sa Pilipos, sa buong Macedonia at sa lugar ng Judea, Asia, and Europe na isang iglesyang mapagbigay. Isang iglesia na generous. Isang iglesia na supportive sa mga pangangailangan ng mga misyonaryo dahil sa kanya. Kaya nga dito makikita natin yung behavior ng isang membro merong impact sa perception ng entire church. Isang membro lang eh. Yung ugali lang ng isang membro, pwede nang magkaroon ng impact sa buong kongregasyon. No? Narito si Epaphroditus. Nagpagal siya, dinala niya yung tulong. Dahil doon nakilala yung iglesia sa Pilipos na mapagbigay na iglesia. Isang iglesyang matulungin, very supportive sa pangangailangan. So we must remember that the character we display leaves a lasting impression on those who know us. No? Influencing their view of the church we represent and the God we claim to serve. Therefore, we should be mindful of how we conduct ourselves in the eyes of others, as our actions can either bring glory to God or shame to His name. Let me underscore that statement. Our actions can either bring glory to God or shame to His name. So let us be careful and let us be faithful, because our action can give an impact to the character of the entire church that we represent. So in closing, brethren, we can see that all Christians are servant ministers. No? Hindi mo kinakailangan maging pastor o maging teacher to fulfill this role. Now, having said that, I want to encourage you, young men, here. Perhaps the Lord is calling you to be a minister, to be a pastor. Don't ever reject that calling. No? Maybe God is calling you. But, let me also say, at the same time, you should not be a pastor or be a teacher para maging minister. You can be a minister. You can be a servant minister. Just like this man, Epaphroditus. Kung gagamitin natin ang ating kaloob, gaano man kasimple ito, nakikita man ito, hindi nakikita ng mga tao. May spotlight man dyan o wala, naluluwalhati ang Diyos. Sana ang iglesia natin ay mapuno ng mga mananampalatayang handang mag-invest para sa mga bagay pang walang hanggan. Yun ang aking prayer para sa ating church dito. Now, 20 years ago, maaring naalala ito ng iba, merong isang batang-bata at sikat na Filipino actor noon na ang pangalan ay si Rico Yan. No?
Tinanong ako ng anak ko, si Mariela, kasi hindi niya naabutan, Pasto, kilala mo ba si Rico yan? Of course, kasabayan ko yan. Joke lang. Sabi ko, di ba, nagulat ang marami sapagkat nabalitaang siya'y patay sa loob ng vacation room niya noon sa Palawan. Gulat talaga. Balita ito talaga ang tindi. No? Marami ay humahanga sa kanya, magaling siyang aktor at batang-bata, no? Gwapong-gwapo. Pagkatapos, nakita siyang patay. No? For reasons na hindi ko alam, huwag na natin pag-usapan yun. Pero after that, napakadaming interviews. Kaabi-kabila. Mula sa kanyang mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Kaabi-kabila ang mga interviews. At isa sa mga kapatid ni Rico yan, meron siyang sinabi na hindi ko makakalimutan noon. Nung sabi niya, may we find a little Rico in each other's heart. No? Sana daw, meron daw maliit na Rico na masumpungan tayo sa ating mga puso. Now, ano man ang ibig niyang sabihin, hindi na mahalaga sa akin. Pero ang punto ko, sana pwede kong gamitin sana yung statement na yun. We may find a little Epaphroditus in our own heart. Isang puso na handang maglingkod para sa interes ng iba at higit sa lahat ng ating Panginoon. Sana i-cultivate natin yan. Willing to serve for Christ and His interests even behind the scene. Kahit nasa back seat lang tayo. No? So, lahat tayo lingkod ng Diyos, lahat tayo manggagawa, mga magkakapatid, lahat tayo messengers, lahat tayo sugo ng Panginoon. Gamitin natin yan sa iba't ibang paraan, sa isang simple na magagawa natin para sa interes ng kanyang kaharian. Pero baka may kausap ako rito na hanggang ngayon, hindi ka pa Christian. Hindi, itong mga binanggit ko, ito wala sa'yo. No? Pero ang pinakamasakit doon, hindi lang wala sa'yo yung mga binanggit kong yan, wala kang kaligtasan. Wala kang katiyakan sa buhay mo. Anytime from now, pwedeng may mangyari sa'yo na hindi maganda at mauwi ka sa walang hanggang kapahamakan. No, isipin natin ito lagi. Katulad ng binanggit ko noong nakaraang sa ating prayer meeting, no, pumunta kami nung nakaraang Friday, dumalaw kami sa isang namatay na kapatiran natin sa Santa Rosa Church. Batang-bata, 20 years old lang. No, napakabata at nakikita ko pa itong batang ito at umaati ng camp, no, yung batang yan. 20 years old na matay. Isang malungkot, walang katiyakan ng mga magulang kung siya ba ay Christian. No? Walang katiyakan ng mga magulang kundi yun ang isang kinalulungkot ng husto nila. Ang kanilang anak, of course, masakit na mamatayan ka ng 20 years old na anak dahil sa dengue. Ingat kayo sa dengue. No, at namatay dahil siguro isang bagay na rin, ayaw magsalita ng bata na mayroon pala siyang nararamdaman na, no? Pagkatapos yun pala malala na. Namatay diyan sa Perpetual Hospital. Talagang devastated yung mga parents kasi panganay na anak Panganay. Panganay siya sa magkakapatid, 3 mga anak at siya yung parang siya sana ang unang para bang tutupad ng kanilang pangarap. Pero namatay ng maaga. Pero ang higit na malungkot, namatay siya na hindi nila tiyak kung siya ay Christian. Anak sila ng Christian, pero hindi tiyak kung Christian. Kayo mga anak ng mga mananampalataya rito, sana isipin nyo ang pananampalataya ng inyong mga magulang, no? Hindi yan na isasalin sa inyo. Kinakailangan kayo mismo ay lumapit kay Kristo. Sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at sabihin nyo sa Panginoong Jesucristo, no? Na pinanampalataya na ng mga magulang ko, iligtas mo ako na isang makasalanan. Ikaw mismo lumapit upang sa ganon, mabigyan ka ng biyaya ng kaligtasan. At maibigay din sa iyo ang lahat ng mga karakter na binanggit natin ngayon. Na maging isang kamanggagawa, maging isang mensahero, maging isang kawal para sa interes ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayon. Sana po isulat mo ang lahat ng ito
sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.